May utang pa na nasa 32 million pesos ang gobyerno sa ilang bus company at public utility vehicle operators noong ipatupad ang service contracting program noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, isa sa dahilan ng pagkaantala sa pagbabayad ng pamahalaan ay ang pagkakabit ng Global Positioning System o GPS sa mga pampasaherong sasakyan. Marami po ang hindi nabayaran. Gumastos ng GPS. Ang benta po nila noon nasa 5,000, 6,000. Sa loob ng 3 araw na gamit, hindi binayaran, gumastos pa po yung aming mga kasamahan. Yung nga pong mga bus company, 32 million pa ang utang ng gobyerno hanggang ngayon hindi nababayaran. Tapos papasok na naman tayo sa isang kontrata na walang kasiguraduhan. Nag-aaksaya ang gobyerno ng pera ng taong bayan sa mga programang hindi malinaw at hindi naman mapapakinabangan ng lahat ng apektadong nasa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon naman sa Department of Transportation, nagkaroon ng mahabang usapin sa auditing dahil imbes na GPS ang gamitin ay naging manual monitoring ang nangyari. Nagkaroon po ng GPS but on the first few days dahil kailangang ma-roll out agad, manual po yung nangyari. So, nung in-evaluate po ito ng LTFRB at that time, nagkaroon ng disputable data from the operators and gayon din sa ating gobyerno. So ito yung inayos nila noon, medyo nagtagal yung proseso at ito yung naging learnings natin. Kaya naman upang hindi na maulit ang aberya, inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga PUV operator at driver na magpakabit na ng GPS sa kanilang ipinapasadang sasakyan. It helps a lot pag electronic kasi nakatransmit kagad sa amin. As compared to pag manual, itatransmit pa yan sa LTFRB office, titignan ng LTFRB, i-validate pa yung mga signatures dyan. So, medyo mas tedious yung process ng manual. Kaya nga hindi kaya to that, we understand the additional cost of 500 pesos. Pero mas mapapabilis naman po ang ating pagbabayad. Ngunit Giti Balbuena, dapat ay gawin na lang libre ng pamahalaan ang pagpapakabit ng GPS sa mga PUV. Lalo na at malaking bawas pa rin ang 500 piso para sa monthly bill nito. Hindi ba pwedeng yung ruta na lang ang kontratahin po para hindi na kami gagamit nito? Katulad po ng ginawa ng Manila. Kung 50,000 po yan, 50,000 na units times 500 pesos per month, magkano po yun, sir? Mas malaki pa yung kinita nung service provider ng GPS. At baka pag pinakabit po namin ito, wala ba po ba kaming babayaran sa GPS na to? Yung unang buwan lang po ba narerentahan namin ito? At saka ang tanong po, ilang buwan po ba talaga? Pero paliwanag naman ng Department of Transportation. So if we divide it, 500 by 20 days na lang kasi 5 working days, that's 25 pesos per day. So we make sure naman po na matatanggap nila sa kanilang kabayaran na per kilometer is either 30 pesos. So kapag tingnan po natin yung 1 kilometro mo, kumbaga nabayaran mo na yung upa mo sa unang araw para sa GPS. May masusunod, kita na po. At may matatanggap po silang pamasahe, though discounted naman po. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.